Mainit ang balitaktakan ng mga sinitor. Recognized the 192 countries did not oppose, did not object to the arbitration of China. So I think that should be fundamental in our foreign policy. Padilla. In the area of legislation, Mr. President, we have established, or strengthened our claim on the West Philippine Sea by defining it. The RA 9522 was passed. Manoy, what happened with PBBM's impeachment? Dati gusto ko itong si Marcoleta. But that will not change. Pero ngayon, kasumpa-sumpa. I beg to disagree. I would like to believe that there has not been any specific computation or nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Sa Senate session po, mainit ang balitaktakan ng mga sinitor at saka yung mga senador ng bayan. Pakinggan natin. Probably the sponsor would agree na it depends on the administration kung ano rin yung position natin in the relationship with China. Pumasok yung kay Pangulong Noynoy Aquino, at least we won against on the UNCLOS, and then pumasok po yung Duterte administration. Our claim to the EEZ by not being able to establish yung po permanent base that would have served as a marker. Ngayon po, andun pa rin yung BRP Sierra Madre. Kinakalawang na. Nakakaawa yung ating mga Marines na nandun. Dapat yun, temporary lang. So, yun lang po tanong ko na should at least we would know from now on what to do moving forward. Yes, Mr. President, I remember the statement of then President Estrada in the ASEAN Plus 2. We were actually thankful that former President Estrada took a strong stand. You are also right that depending on the administration, whether or not our claims and our defense of our sovereign waters would be strengthened or weakened. I think moving forward, Mr. President, until this point, I think the most significant victory would still be the arbitral ruling. It is now up to us and future leaders. And this current administration has said we will not give an inch of Philippine territory by many nations, Mr. President. Not just the Philippines. It is recognized the fundamental in our foreign policy thrusts, claiming 90% of the West Philippine Sea, the South China Sea, is a ridiculous claim, Mr. President, which we should all oppose moving forward, Mr. President. Thank you for that. The reason I ask, because I think we should not make the same mistake again moving forward, and we should now really be firm this time around in our claim in the Philippine Exclusive Economic Zone. Hindi na natin dapat itong ipayagan, no, na makuha puli o kaya ay kanina pong agawin, no. Sir, sa mga kababayan, anong posisyon ninyo rito sa mga senators at saka yung mga senador ng bayan? Yung mga totoong nagmamahal sa bayan at yung mga makapili. Base, no, nag-reclaim na sila, meron silang full base na po, may runway at lahat na. And that during that time, ano pa lang sila, no? Swarming pa lang, panay barko pa lang, if I'm not mistaken. Tapos mga stilts pa lang, no? Mga bamboo stilts pa lang. So it depends on the administration. So probably meron ding pagkukulang na doon sa ating claim. So that's why that's the reason I asked that this time around, while we in the Senate, in our own little way, at least we are trying to support our Coast Guard, our
armed forces, our Philippine Navy, by not intended to match China's military might. Di naman natin kaya yun eh. They are a superpower, we are not. We're just a third world nation. But to be able to put up that minimum credible defense posture, at least naman hindi tayo binabastos at binubuli. So hopefully this time around we will have the support. I'm sure that most of our colleagues will support the Senate. I'm proud is that we have been consistent in restoring the Hello, Madam Evelyn budget, and in fact, Banyaga. it's a Senate Maraming salamat. usually augments Mi the 88, AFP modernization budget for this very purpose. good afternoon. So, with that, Mr. President, Post your sponsor, comments I, po, support yung inyong this, 100%. stand dito sa And issue any ng West efforts, Philippine Sea of course, to establish and protect our para sovereign malaman territorial ng mga integrity, mamamayang our sovereignty. Pilipino sa Of buong course, mundo. You can be rest assured of the support of this representation. Thank you, Mr. President. Thank you, dear sponsor. Thank you, Mr. President. Just to Yung isa doon, just to sumisilip-silip si respond, Robin Padilla. in the area of legislation, Mr. President, we have established, or strengthened our claim on the West Philippine Sea by defining it. The RA 9522 was passed. Manoy, what happened with PBBM's impeachment? AO 29 was issued by President. Magbobotohan po bukas. Arbitral ruling. Malinaw po, Likewise, rejected yon. Insufficient in substance. Administration. And then last year, under the Kanina po, BBM administration, RA 12064, Philippine Maritime Zone Act. So, legislation-wise, we are building greater title. majority ng mga members ng Congress nagsabi, kahit yung mga LP, si Erice, si De Lima, drafting laws to defend what is malinaw ours. yung position Now, in the po, area of, insufficient in modernization substance. of the armed forces, I agree. Pero As a bukas pa defense yung force, botohan. that is important so that we can patrol our waters. Ang isa sa mga reklamo o isang daing ng ating mga mangingisda ay natatakot silang pumunta sa ating karagatan dahil sila ay tinataboy. Pero kung meron tayong mas malawak na network at pondo para sa Coast Guard, isang civilian agency para mapatrolyo ang ating mga karagatan, mas lalo nang lalakas ang ating pagdepensa sa ating exclusive economic zone at ang West Philippine Sea. So again, it is a challenge for us in rising of our defense. Hello, Madam Precious Coangco. Ano mo si Danding? Senator Robin Padilla is recognized. Hoy, magsasalita na si Boy Silly. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo at sa ating pinunong mayorya. Meron lamang po akong mga... Salamat. Ako ay handa na magbigay linaw sa abot na Nagkakaroon po ng paglilinaw. At ito po ang napakahalaga sa public information. Bagamat naging paminsan-minsan ay nagiging mainit ang talakayan, pero Kababayan ito po ko yan, ay taga nakabubuti Camarines Norte, Bicolano para sa ating mga kababayan na nakikinig po sa oras na ito. Ako po'y walang kaplano-plano magtanong, pero meron pong mga ilang bagay ang hindi napalawak sa usapin. Opo, katulad po, Bicolano ka din, from unang-una, Bicol. nung nabanggit po ang suporta ng ating mga bayani na Si Precious tagatahang Coangco. lakas ng Pilipinas, ang kanila pong pagbibigay ng opinyon at komento, at kasama na po ang Department of National Defense. Comment po Doon po ninyo, sa pag- yung mga positions ninyo po, damay masasabi nila. dito sa mga talakay na Kasi to. sinabi po ninyo na nagkomento sila ng pagsuporta kay Commodore Tariela. Ito po ay kailangan nating linawin. Wala po akong sinasabi na may mali o ano, linawin lang po natin. Sapagkat tama po ba ako kapag sinabi ko na ang Coast Guard
Philippine Coast Guard hanggang sa mga oras na ito ay nasa ilalim ng DOTR? Tama po yun. Opo. Ibig pong sabihin, ito po ay civilian uniform personnel. Yes, ang paliwanag ng Department of National Defense ay bagaman siya po ay nasa DOTR, hindi rin kasi pinaliwanag o nilinaw kung ng China kung sino ang pinag-uusapan nilang certain Philippine uniform or they will pay the price for what they did. So ito ay maanghang na salita dahil ito ay pananakot. They will pay the price. It's a threat. Siyempre ang ating DND, ang ating Armed Forces of the Philippines, pag may threat, seryoso ito. Hindi maaaring tumahimik. Hindi maaaring sabihing deadma. Hindi po ba? Opo, napakaganda po ng paglilinaw natin sapagkat kanina po sa palitan po ninyo ng salita. At ito naman po ay very educational po no sa lahat ng ating mga kababayan. Para mas malinaw po lilinawin po natin bilang ako po ang chairman ng Public Information, ang Philippine Coast Guard po ay hindi kailanman sa ngayon ay nasa ilalim as of February 2026 ay wala po sa ilalim ng DND at ng AFP. Tama po ba ako? Tama ito. Opo. At yung pahayag po ng AFP at DND, hindi po ito parang inuutusan o sinusuportahan ang mga sinasabi po ni Ginoong Tariela. Sabi ni Precious Coangco, Robin Hood is really embarrassing. Bagamat siya ay hindi miyembro ng Sandataang Lakas, ay siya ang spokesperson ng Task Force West Philippine Sea, na kung saan ang kabuang task force, kasapi dyan ang Armed Forces of the Philippines at ang Department of National Defense. Mr. President. Opo, tama po yan. Opo, napakaganda pong impormasyon yan para sa ating mga kababayan. Pero kailangan po nating linawin, siya po ay nakasuot ng uniforme ng Philippine Coast Guard. So siya po ay civilian personnel, hindi po siya military service personnel. Opo. Kailangan lang po natin linawin. Yes. Wala po akong sinasabing may mali o ano. That is correct. Opo, bilang ako po ay public information lamang po. At sa ating pong RA 993, ito po yung patungkol sa Philippine Coast Guard, RA 993. Malinaw po dyan, nasasailalim lamang ang Philippine Coast Guard sa DND at sa AFP wartime. Ibig sabihin sa panahon po ng gera na nagdeklara ang Congress ng gera. Tama po ba? I beg your indulgence. Ako yung humihingi ng paumanhin. Maaring ulitin po dahil meron lang nabanggit sa akin. Opo, sorry po. Yung ating resource person. Opo, doon po sa 993. Opo, Republic Act 9993. 9993. Opo, ito po yung patungkol sa Philippine Coast Guard. Meron po tayong wartime attachment doon. Yes. Ang nakalagay po doon, magiging ang PCG ay mapapasailalim sa DND at sa AFP kapag nagdeklara na po ng gera ang Congress. Tama po ba? Tama po yun. Opo. Gusto ko lamang pong linawin din sa ating mga kababayan, wala pa po tayo sa deklarasyon ng gera. Yan naman Tayo nga po tayong ngayon plano ay mag-declare, Nawa Robin. hindi mapunta ko. Inshallah. Opo. Wala man tayong Maging ganong maingat lang po kaisipan. sana tayo kapag That is the narrative of ating mga the pahayag. DDS na papasok tayo, sa inyo isusubo pong sa dalawa gera yung na Pilipinas. aking mga hinahangaang senador. Sa inyo po, Senator Francis Walang Tito ganon na Pangilinan, iniisip yung kay ating Senator bansa, Rodante yung ating administrasyon, Marcoleta, kabayang Robin. sapagkat sa ngayon po, ang laging
pinag-uusapan, ang Chinese Coast Guard ay nasa ilalim ng Army ng China. PLA. Opo. Maiwasan po sana natin na magkaroon ng pag-iisip na ang ating Coast Guard ay nasa ilalim na rin ng military. Sapagkat hanggang ngayon po ay ipinagpipilitan ko at ipinaglalabang ko kung ano po ang RA 993. Ito po ay civilian in nature. Ito po ay hindi nasa ilalim ng military. Sapagkat kapag nangyari po ito, napakadelikado po nito para sa usapin na ito. Ako po, ang gusto ko po ay maayos ito ng usapan. Hindi ko po pinokontra anuman kung ano ang damdamin ng bawat Pilipino dahil tama. Tama na ipaglaban po natin yung atin. Hindi tayo pwedeng umatras. At hindi din po ako papayag na kapag tayo inaapi na, kahit na si Gulayat pa yan, kapag dating po sa usapin ng lalaban tayo. Pero ang pakiusap ko lamang po, tamang impormasyon ang ibigay natin sa ating kababayan. Yun lamang po sapagkat napakahirap lumaban kapag bulag ka. Yun lamang po, Ginoong Pangulo, maraming Ang salamat po. nagpapagulo sa issue, yung mga kasama mong DDS, Robin Padilla sa kanyang ginugulo yung narrative. makakaasa kayo. Di ba? Wala mang ganong agenda yung ating bansa magkipaggira sa China. Ayaw Kaya natin, nga, pinanindigan natin yung arbitral ruling. kahit maghapon tayo, Di ba? debate dito, Legal. kultura at pangingisda, yan talaga ang gusto kong gawin. Ito'y nakita lang natin ang kahalagahan ng ating sinasagawa, kailangan natin gawin at tayo nagpapasalamat sa kanyang mga tanong, Mr. President. Majority Leader. Mr. President, kung papayagan niyo po ako, konting manifestation lang po in support of our distinguished colleague, Senator Pangilinan. Go ahead, you may. Yes, Mr. President. Mr. President, we're in all-out support in defending not only our sovereignty, but our defenders. Those who defend the nation every day in the seas and in land, in the online, I'd say, winning the hearts and minds of the people. Kasi kawawa naman po sila, lalo na ating mga kawani ng gobyerno, na talagang tumatayo at ipinaglalaban ang ating karapatan, ating soberenya ng ating bansa, Correct. na hindi natin sila suportahan. So, Mr. President, when I was Senate President, we had come up with several approved resolutions. I'll ask DepSec Mavic to give us some of the resolutions we passed in the 19th Congress condemning itong mga acts. I think it was the time na putol yata yung daliri ng isang Coast Guard. Lahat po tayo ay unanimous na tumayo in defense of our Coast Guard and asking the Chinese forces to de-escalate the situation in the West Philippine Sea. Also, more so, Mr. President, we also put our money where our mouth is in the 2024 budget. I think isa sa pinakamalaking budget na nadagdagan po natin, ang nagbigay po natin sa ating armed forces tsaka sa Coast Guard. I recall we gave the armed forces cybersecurity funds, anti-cyber espionage funds. We also gave them funds for missile systems. We also gave the Coast Guard ships. As a matter of fact, we put 2.4 billion to the Coast Guard. I'm just hoping, and I hope they're listening now, my dear friend Jay Tariela, together with the NSA, I think they're here, together with the government agencies that are listening. Sana po napunta yung pondo na ibigay po namin sa inyo. Sana po na ibili po nyo ng mga gamit. Nalaman ko po, bago lang itong budget hearing, na yung binigay po ng Senado sa ating Coast Guard na 2.4 billion para ibili po ng barko, hanggang ngayon hindi pa ginagamit, hindi pa na-obligate, Mr. President. Baka mawala na po yan, baka mabalik po yan sa National Treasury. Sayang naman yung napakahirap maghanap ng pondo para sa programa, para sa
modernization ay gumalaw po kami nung 19th Congress at nadagdagan po natin ang budget nila. Sana po ma-implement po nila yun. They were supposed to, I forget the name of the ship company. It was government to government, Australian government, Austal. Austal was supposed to provide the offshore ships. That was a negotiation done when the Prime Minister of Australia, Albanese, was here in the Philippines. Hanggang ngayon, Mr. President, bawang-awa po, walang nangyari hanggang ngayon ay hindi pa nabibili. Kaya kawawa naman po yung ating mga kawani, yung ating Coast Guard, yung ating Navy. Hanggang sigaw na lang po sila. At this point in time, nag-caricature na nga. Kasi hindi natin binibigyan ng tamang equipment. Hindi natin binibigyan ng tamang bala. Nandyan na po ang pondo. I'm just giving as an example, yung sa Coast Guard, bakit hindi pa nila binibili ng barko or offshore patrol ships for our Philippine Coast Guard? Let's put our money where our mouth is. We should stop just constantly debating about what we should do and put our action to our plans. That's why it's called a plan of action. So, ang importante dyan, Mr. President, is sana tulungan din po natin sila, and ito coming 2027 budget with Senator Sherwin Gatchalian at the helm, we can add additional funding for AFP modernization and Coast Guard modernization. And kung pwede lang po, Mr. President, Itong si J. Anonymous, don't like daw. Huwag po sila, Pero nanonood siya. mabagal at bili na po nila ng kagamitan ng ating mga Nakikipagdiskusyon kay ni 8874. Viewers, please like and share. Ba't kasi nanonood ka rito? Naiirita ka lang sa amin. May tupak talaga yung pag-DDS po. May diferensya. Manood ka doon sa mga DDS vloggers. And the persistent incursion of Naibalad ka lang dito sa panunood sa amin kasi wala ka mang kakampi. Crab mentality, tama po. Inggit. Pero I think troll yan ng mga DDS or China. Ang daming trolls ang China po, mga DDS. 2023, Mr. President. And it was unanimous. There was no objection from any of our members. J. Anonymous. Walang profile pic. Mga Coast Guard. Ang daming traidor talagang nakapasok dito sa ating bansa. So let us unite as an institution, Mr. President. As an institution, let us unite for our men and women that are protecting our sovereignty in the West Philippines. Lunatic senators thinking that they can put down Goliath. Bible lang yon, buang. Hindi po kami naghahanap ng away. Ibig sabihin, yung Bible, di mo pinaniniwalaan na nangyari yon sa Israel ng totoo, yung David and Goliath. Gusto natin mahalin ang Kaya nga naging king si David, di natatalo yung Israel, kahit Goliath yung kalaban. Sa West Philippine Sea, wino-water cannon po nila. Ang laki-laki po ng dagat. Bakit hindi po tayo pwede magtulungan at magbigayan? At kung sana walang pansina na lang. Kanya nang nangyayari sa Vietnam. With the ships of Vietnam and our other ASEAN neighbors, walang pansinan lang, nagkakamayan pa. Nagbibigayan pa ng bigas at delata. Gusto din lang stikman ang pork and beans at spam ng Pilipino. At kung nakukuha po natin yung kanilang yung noodles na galing sa Vietnam at sa ganun, walang away. Sana ganun po ang yan sana ang pwede mangyari. Kaya gusto din po natin sabihin sa lahat ay and on record, and all members of the Senate were made co-authors, there was no objection. Lahat po ay sumuporta sa resolution number 79. Dapat sana, kaya lang may mga chinitors I'm hoping dyan. that tomorrow, once the debates are done and we come up with the vote for action Sinisweldoan yata ng resolution, China. I hope that will be adopted. We get as many members as we can to show
Our men and Doble women yung sacrifice sweldo day in and day out. mula sa And their sacrifice taxes not only natin their sweat and tears, but their blood as well. and They're possibly willing to die for our country. Let's show them that we are may behind mga them 1000%, tinatanggap. Mr. President. Maraming salamat po, Mr. President. With that, to allow our minority leader to prepare for tomorrow's debate, Mr. President, with this dear sponsor, I move that we suspend consideration of the measure. Any objection? Hearing no objection, the consideration is suspended. May we have a few minutes of Yes, I move to Senate suspend. minute suspension before we continue? Yes, Mr. President. I move to Session suspend. suspended. ito yung nauna na sagutan mga kababayan ni Nakiko at saka ni Marcoleta. Pakinggan natin mga kababayan yung kanilang sagutan. Kahapon ito, Again, I don't see the point. We were awarded by the arbitral tribunal. It is ours. Now, is the gentleman saying the tribunal was mistaken and therefore what was awarded to us should not have been awarded to us? Would the Buti pa ito honorable si senator Kiko. agree that in law, a claim to land or waters must be defined by metes and bounds? We already have an arbitrary ruling in our favor. So the metes and bounds is no longer debatable. The arbitral ruling has awarded the Philippines and recognized our claim vis-a-vis China. It has rejected China's 9-line, 10-line, 9-line claim and has upheld the Philippines' buti pa siya, position no? that what China is doing Dinidefend niya within talaga the exclusive yung economic ating, zone of the Philippines is illegal. Sovereignty, And yung therefore, ating territory the mga debate kababayan. as to whether there are metes and Eh, bounds, nagustuhan ko na itong si Kiko. is Dati moot. gusto ko We can itong si debate until Marcoleta. kingdom come, but that will not change Pero the ngayon, arbitral kasumpa-sumpa. ruling in our favor, Mr. President. I beg to disagree. I would like to believe that there has not been any specific computation or coordinates of the West Philippine Sea. For the indulgence of our Walang coordinates daw mga kababayan, yung West Philippine Sea. May ganon mga kababayan, sabi ni Marcoleta. Malinaw po na talagang, iwan ko, kaduda-duda ang kanya pagkatao. Senador ba to ng Pilipinas o senador ng China? Philippine Baseline Maritime Zones Act. Yeah. Sinupalpal siya niya, no? Ni Subiri. It was the Philippine Baseline Law and the Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. Yung ba China, meron silang coordinates? Yung 9-line nila? Wala eh. Tayo nga may baseline eh. Sila wala eh. Kung ano mangkinin kanila eh. Dito po nagkakaroon ng di pagkakaunawaan. Ayan Akala natin, malinaw po. May nangunguha ng saang danang atin, samantalang yung sa danang atin, hindi pa naman natin alam kung hanggang saan ba siya. Mr. President, gaya ng nabanggit kanina ng ating mga kasamahan, noong 2024, naipasa yung Naipasa na siya. RA 12064 na at doon mismo dinebate Section 14, other maritime jurisdictions. The Philippines shall exercise all other maritime rights and jurisdictions in accordance with the UNCLOS, the South China Sea Arbitration, case number 2013-19, international law and other pertinent and regulations of the Philippines. So, hindi natin maintindihan, naging senador itong siya. Si Mig Subiri, hindi abogado. Pero alam na yon mga kababayan, yung batas. Pero si Marcoleta, hindi ba niya alam? Bakit siya nagtatanong pa? Di ba? So, malinaw mga kababayan, hindi po yung interest ng Pilipinas yung ipinaglalaban nitong mga chinitors. So, alam na natin anong yung masasabi ninyo dito sa ating mga chinitor. Sabi ni J. Anonymous, arbitration, why are we alone? Na-desisyon na po. Kaya lang ayaw i-recognize ng mga Duterte senators or chinitors kasi yung amo nila, ganun din ang posisyon. Gusto ngang itapon sa basurahan yung arbitral 2016, arbitral ruling, sabi ni Digong. At ang sabi niya, pwede na niya na ninyo kaming maging province. Now you know kung bakit tayo ina-abuse, na-embolden yung mga Chinese because of Digong. Ibinigay na sa atin, inaward sa atin. Ayaw pa niyang panindigan. Nakita ninyo kung paano tayo trinaydor nila. I-share ko sa inyo ito. Duterte ang ugat ng bulok na sistema, sabi ni Rafi Tulfo. Bakit daw? Basahin natin dito bakit sinabi ni Rafi Tulfo. Mga kababayan na si Digong daw ang ugat ng
lahat ng problema dito sa ating bansa, baka may punto siya. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Senator Raffy Tulfo sa pagtukoy kung sino ang dapat na managot sa lalim ng problemang kinakaharap ng bansa ngayon. Ayon sa kanya, ang paghihirap daw ng mga Filipino ay bunga ng mga iniwang kapalpakan at kababayaan ng administrasyon ni Rodrigo Duterte. Hindi ng kasalukuyang pamahalaan. Para kay Tulfo, malinaw ang pinanggalingan ng bulok na sistema at hindi ito nagsimula kahapon. Giit ng senador, sa ilalim ng Duterte administration, pinabayaan ang mga institusyon, pinalakas ang kultura ng takot, at tinayaang mabulok ang accountability, habang abala sa pagmumura at pag-aangas na pabayaan umano ang reforma sa loob ng gobyerno. Dahilan para lumala ang korupsyon na hanggang ngayon ay binabayaran ng taong bayan. Hindi natin pwedeng itanggi na ang mga butas ng sistema ngayon ay galing pa sa nakarang administrasyon. Kasalanan ng administrasyon ni Duterte kung bakit tayo naghihirap ngayon, ani Tulfo. Sabay diin na hindi pwedeng burahin ng propaganda ang epekto ng 6 na taong kapabayaan. Para kay Tulfo, hindi dapat ang pagdadramang iniwanan ng problema. May pangalan ang ugat ng krisis at kailangang banggitin ito kung seryoso ang laban kontra korupsyon. Wala man po seryosong paglaban sa korupsyon yung previous administration. Binabayaan po. Hanggang hindi tinatamaan ng pinagmulan niya, paulit-ulit lang na magdurusa ang taong bayan kahit magpalit pa ng presidente. So matatagalan talaga po. Itong ginagawa na paglaban sa korupsyon ng ating present administration, nakikita ninyo ang resistance nila. Yan ang dahilan po. Kasi napakarami na mga kaalyado ang nasasagasaan dahil po sa paglaban sa korupsyon na ginagawa ng ating gobyerno. At kasama na dyan itong paninindigan ng ating Pangulo para sa soberenya ng ating bansa. Ngayon, ano yung masasabi ninyo sa naging pahayag po ni Raffy Tulfo? Kumbinsido kayo, hindi kayo kumbinsido? Okay po? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsa Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.